Bas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. Definitely yun ang political strategy nila. Ang nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-impluwensyahan nila yung mga senator judges, which is yun naman po ay taliwas po dapat sa tamang gagawin. Yan na nga ho ba sinasabi natin, nagpapanik na ho itong mga aso ni Tambaluslos dyan sa pag-iendorso nitong si Vice President Sara Duterte dito kay Amy Marcos manggagamit at dito kay Camille Villar. Hindi dapat yon ang inyong mga kinatatakutan. Alam nyo kung sino dapat ang kinatatakutan nyo ngayong mga panahon na to. Heto, sila ang dapat yung katakutan. Yung dalawang yun wala yun. Etong 10 na to. Ha? Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Martuleta, Lambino, Rodriguez, Yan. Salvador, Kibuloy sa Manuel Senado. Ortega. Tondo, Pato, Bongo, Yan. Hinlo, Mata, Sila Martuleta, dapat Lambino, ang pagkukunan nyo ng Rodriguez, pansin. Salvador, Ako. Kibuloy sa Ha. Senado. Masabi sa inyo. PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban, PDP Laban Straight, Sila PDP dapat. Laban Straight, PDP Laban Naku po, pagka yan, Straight, naupo PDP talaga naman. Laban. Ayun na nga mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahan sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Yan na nga ho ba sinasabi natin dito? Ha? Gumalaw pa lang ng isang beses itong si VP Sara, nagpapanik na ho itong mga unggoy na to. Itong si Raul Manuel, di na ho nila malaman kung ano ang strategiya na ginagawa ni VP Sara. Ang problema kasi dito, pagka kayo, nakaupo kayo bilang congressman. Binaboy nyo itong si VP Sara. Hindi pa siya guilty sa kung ano mga aligasyon nyo sa kanya. Pero kung makapagsalita kayo, dapat patalsikin na siya, di ba? Ganyan ho yung mga yan lalo na yung si Ortega. Ganyan ho sila magsalita sa social media pag nagpapa-press con. Ngayon, itong mga kinakampanya nitong si VP Sara, natural, kayo nga nakaupo na dyan sa House of Representatives. Pag nagpa-press con kayo, pag nagtanong kayo dyan sa mga hearing dyan sa House of Representatives, akala nyo talagang na itong si VP, yung tipong guilty na siya kagad. Gayong hindi pa tapos ang nangyaring nagaganap na investigasyon sa COA, wala pa talagang napapatunayan laban dito kay BP. For short, lahat to pawang mga chismis pa lang, pero kung ituring nyo yung mga aligasyon na yan kay BP Sara, ang dating parang guilty na siya. Yan ang problema sa inyo. Itong mga kumakandidato, wag nyo hong banatan kung itong mga to, nakikita nyo sa mga susunod na panahon, hindi magiging pabor sa mga naratibo ng mga amo nyo. Sorry na lang sa inyo. Ba't ba kayo nagpapanik dyan sa dalawa na yan? Hayaan nyo yan si Amy at yan si Camille. Eto, yung dalawa na yun, hindi nyo problema yun. Ito talaga, yung 10 na yan, naku, pagka yan naluklok dyan sa Senado, sigurado, kayong lahat may kalalagyan, lalo na yung mga maaangas na congressman. Naku, makakakita na kayo ng inyong mga katapat pagka nakaupo itong 10 na to. Hindi pa naupo si VP Sara sa 2028, sila pa lang hong paunang 10 uupo. Sigurado, may kalalagyan itong mga walang yan to. Pakinggan nun natin ang pagpapanik nitong si Aling mamaya si Aling Claire, babanatan din natin yan. Itong si Raul Manuel, mag-TikTok ka na lang kasi. Dami mo pang kaartihan, masyado ka pang, wag mo nang pigilan yan, Brad. Kung ako sa'yo, ilabas mo na yan. Ang dami mo pang dami mo pang hanas sa buhay mo alam naman ng buong sambayan ng Pilipino na lakambini ka, Brad. Ilabas mo na, wag ka nang mahiya. Kung meron kang iladlad mo na. Yung makapagsalita ka, kala mo talagang may ibubuga ang maibubuga lang ho talaga niyang si Raul Manuel sumayaw yun yan ho ang expertise ng mama na yan di lang ho natin alam kaya siguro nagpapanik yung mga yan
matatalo ho siguro yung kanilang yung kabataan party list. 'Di ba? Yung Duterte Youth kasi siya ho ang pinaka number 1 na party list ngayong mga panahon na to. Depende na lang sa survey. Yung mga survey firm na pagmamay-ari ni Marcos Jr. ay nitong si amo niya, siguro makakapasok itong mga to. Pero doon sa lihitimong survey, at mamaya pag-usapan din ho natin yung kay Claire Castro, hindi ho nakakapasok yung kabataan party list na yan. Para sa mga kabataan, hindi porket nakalagay yung word na kabataan, para sa kabataan yan. Yang ginagawa ho ng kabataan party list dyan sa House of Representatives, wala pa ho tayong nakita na kung saan nagsulong sila ng isang panukala na ikakabuti ng mga kabataan. Yung mga skandalong naliling dyan sa mama na yan, baka hindi dapat kabataan party list ang pangalan ng party list ng mga yan, dapat kamatayang party list. Kasi yung ibang mga kasapi dyan sa party list na yan, di umano nalilink din sa mga sa mga nangre-recruit sa ating mga kabataan para umakyat sa kabundukan. 'Yon ang mga usap-usapan diyan. Kaya naman para sa inyong mga anak, sa ating mga kabataan, huwag niyo hong iboto yung kabataan party list. Napakalaking perwisyo ho niyan sa sambayan ng Pilipino. Kung gusto niyo talaga, nandiyan ho ang Ipanaw. Nandiyan ho ang Duterte Youth. Nandiyan ho BG kay Bisaya Youth, dito kay Sir Greco, 'di ba? Nandiyan ho yung mga party list na yan. Yung mga party list na yan ho yung mga party list na nakalinya sa prinsipyo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Raul Manuel. Ang mga ine-endorse niya, yun yung mga tiyak siya na hindi siya iko-convict. At kasama dyan, Alangan naman. Tanga ka ba? Si BP Sara ho daw, yung mga ini-endorso niya, yung mga siguradong hindi siya i-convict. Alangan namang i-endorso niya yung mga anak ng tokwa, pambihira. Kung ganyan mag-isip ang ating mga kabataan. yung dalawang tumatakbo ngayon for senator. Dumagdag sa listahan ng ini-endorsong senador ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na 2025 midterm elections si Las Piñas Representative Camille Villar. Ito ay kahit kabilang pa rin ang kongresista sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong nakalipas na linggo lamang ng formal na ilunsad ni VP Sara ang suporta nito sa eleksyon para sa re-electionist na si Senadora Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, magkakaisa sa iisang mithiin sina Senator Marcos, Representative Villar at 10 senatorial candidates sa ilalim ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang pagsulong ng mapayapa at maunlad na Pilipinas. Subalit naniniwala ang Makabayan Solon na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, desperado si VP Duterte na mailuklok ang mas Senado sa gitna ng nakaambang impeachment trial nito. Kaya ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para Nako. isalba yung kanyang sarili kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang Kayo naman, parang di naman kayo bago sa politika. Politics is a game of survival. Yun ho yan. Yung survival yung political survival nitong si BP Sara, wala ko siyang pakialam doon. Nakikipagbaragan nga siya sa social media. Wala nga siyang pakialam kahit anong sabihin sa kanya. Di ba? Yung tipong, wala akong pakialam, wala akong ambisyon maging presidente. Pag nagsasalita siya dyan sa House of Representatives, yun ang narinig natin sa kanya. Yung pagdating sa political survival ni BP Sara, wala na ho siyang pakialam doon. Dandil na ho yung kay BP Sara. Maging presidente siya, hindi siya maging presidente, wala siyang pakialam. Yang ang mga galaw na yan itong si Vice President Sara Duterte, para ho yan sa ating mga kababayan. Yan ang tinatawag nilang survival of the nation. Yan yung iniisip ni BP. Yung political survival, napakababaw naman noon. Nag-iisip lang ng ganyang klaseng mentalidad yung mga kagaya mo, Raul Manuel. Pero yung mga tunay na nagmamahal sa bayan, yung political survival, wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam dyan. Kasi kung political survival ang iniisip nitong si VP Sara, dapat tumakbo yan, presidente. Hindi tumakbo ng vice president yan. Diba? Sinamahan niya itong si Marcos Jr. doon sa pangako ng pagkakaisa, continuity, doon sa naumpisahan ni Tatay Digong. Tama, mali? Yun, doon sa umbrella na yun, ipinasok ni VP Sara ang kanyang prinsipyo nung sinamahan niya itong si Marcos Jr.
Pagdating sa political survival, hindi ho tayo naniniwala na ang ginagawa ni VP para sa political survival. Kalokohan ho yan. Maging presidente, hindi maging presidente, wala na hong pakialam yan si VP Sara pagkatapos ng ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala nang pakialam yan. Ang iniisip na lang ho niyan, para ho talaga sa ating mga kababayan. Yun na lang ho talaga. Survival na lang ho ng ating bansa. Kasi pag nagpatuloy pa itong mga kabalbalang ginagawa ng administrasyon na to, ano sabi ni VP Sara? Baka sa 2028, wala nang Pilipinas. Posible ho yun. Meron hong intel, meron hong nalalaman niya yung CBP na hindi ho natin alam. Ano ho bang pinaplano nitong bangag na to, di ba? Nitong si Marcos Jr. Kaya tayo ay naniniwala pagka naupo itong 10 na to, kahit papaano, mapipigilan ho nila ang pwersa ng kadiliman dito sa bansa na to. Tuloy. Ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Hindi naman nagtataka ang dalawang House leaders sa naging hakbang ni VP Duterte sa gitna ng papalapit nitong impeachment trial. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative at House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ngunit questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Para naman kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, natural lang na naghahanap na umano ng kakampi si VP Sara para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Definitely yun ang political strategy nila. Ang nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-impluwensyahan nila yung mga senator judges, which is yun naman po ay taliwas po dapat sa tamang gagawin. Ano bang gagawin? Congressman Ortega. Ini-influensyahan daw dun sa tamang gagawin. Kayo ba dyan sa House of Representatives, ginagawa nyo ba yung tamang gagawin? Ginagawa ng isang congressman? Ano yun pinrejudge yun itong si VP Sara bago pa mag-umpisa lahat ng kabalbalan nyo dyan sa mga committees dyan sa House of Representatives. Guilty na sa inyo eh. Yun ba ang tamang gawin ng isang congressman? Hindi ho yun. In aid of legislation kayo. Pero anong ginawa nyo? Binaboy nyo itong si Vice President Sara Duterte. Pagka kayo gumawa, okay lang. Nung piniprejudge nyo itong si VP Sara dyan sa confidential fund na yan, gayong sinabi na naman ng COA na anong tawag doon? Unmodified opinion ng meron nung inilabas na dokumento na gano'n ng Commission on Audit. Pinansin nyo ba? Hindi. Sinabi ng COA, under investigation ho siya, kaya hindi ho natin pwedeng pag-usapan, hindi ho kami pwedeng maglabas ng impormasyon kasi anong tawag doon? Sub judice ba tawag doon? O basta merong ganung andyan, hindi pwedeng pag-usapan habang meron pang question sa Korte Suprema. Anong pinilit ni Paduano? Wala subjudice dito. Hindi pwede sa amin yan. Ganun ho sila dyan sa House of Representatives. Kinalkal ho nila yung mga kung ano-anong kababuyan. Gumawa ho sila ng napakaraming invento laban dito kay VP Sara. Mga ano ho yan, mga elected government official. Ngayon, yung ginagawa nila habang nakaupo sila dyan sa House of Representatives, hindi pa ho ginagawa, kumbaga napapraning sila eh. Hindi pa ginawa nitong si Camille Villar, hindi pa ginawa nitong si Amy Marcos, nagpapanik na ho sila. Yan ang problema dyan sa mga aso ni Tamba. Kaya sa mga taga-ano dyan, taga-La Union, mag-isip-isip po kayo. Pagka binoto nyo pa yung si Ortega, naku talaga naman. Isa ho yan sa mga galamay nitong si Tambaluslos diyan sa House of Representatives. Mga perwisyo sa bayan yan, mga salot yan. Wala ho tayong nakitang maganda resulta sa 19 Congress diyan sa mga grupo na yan. Anong may pagmamalaki nila sa sambayan ng Pilipino, yung ayudang ipinamimigay nila. Wala akong kakwenta-kwenta, yun ang ating sigurado dito. Naibsan ba ang kahirapan ng ating mga kababayan? Akala ko bang hustisya yung ayuda na yan? Ano na hubang nangyari? Sa pamimigay nila ng ayuda, ano na hubang nangyari? Ang cute nitong si Ma'am Camille Villar dito. Ma'am Camille! Nako. Hindi na kayong priority ngayon dito sa PH Update. Tama itong si Attorney Jimmy. Tama ho siya eh. Ano ho yan? 110% right itong si Attorney Jimmy. Ang i-prioritize ho natin, ang 10 ni Tatay Digong. Bahala na kayo dun sa dalawa, mag-away-away kayo. Pero wag nyo nang sabihin kung sino pa yan o pili kayo dun sa number 40 o number 50. Dun sa top 40, top 50 para lang mapunuhan natin. Kumbaga, yung mga yun, patalo yun eh.
Yung top 40 to top 50, patalo ho yung mga yon. Patalo yon, kahit anong gawin lang, patalo yon. Ngayon doon tayo pipili para lang hindi mapunuhan yung tayo na susundin natin. Ha? Hindi, itong si Ma'am Camille Villar, parang gusto ko siyang iboto eh. Kasi yung mga bilyar na yan, di ba? Kayo, ano ho bang plano nyo? Secret ko na lang yun sa akin. Kung sinusundin yung sinasabi nitong si Attorney Jimmy, nasa sa inyo ho yun. Pero magandang strategy yung sinasabi niya. Tuloy. Dagdag pa nito, malinaw na ang endorsements ni VP Sara sa panahong ito ay tungkol sa political survival. Hindi, political survival kayo talaga. Oo, eto ho. Speaking of political survival, pakinggan natin itong pinaka-latest na to. Senatorial survey. Pagka SWSO mga kababayan, wag ho kayong maniwala dyan. Ako, isa ho sa mga galamay ni Tambalus siyang SWS na yan. Pagka Pals Asia, medyo okay, pwede natin paniwalaan kahit paano. Pwede natin siyang tignan. Yan. Pals Asia medyo pwede makatotohanan. Kahit pa paano merong basihan. Pero itong social SWS na to, ano na ho yan? Isa na ho sa mga kinakasangkapan ng mga tambalus-lus yung survey firm na yan para ikondisyon ang utak ng ating mga kababayan na itong mga kandidato na to papanalo to. Ito sila. Pakinggan natin. Game. Siyam na pambato ng administrasyon sa pagkasenador ang nanatili pa rin sa top 12 ng survey ng social weather SWS, syempre. stations ngayong Abril. Pero ang nangunguna ang re-electionist na si Senador Bongo na pinili ng Hindi ho nila pwedeng tanggalin dyan si Senator Christopher Bongo. Maging yung mga sinesurvey nila, kinakandakan nila ng survey, mga kaalyado ho nila yan. Mantakin nyo, kaalyado na nila, mahal pa nila itong si Senator Christopher Bongo. Isipin nyo na lang ho mga kababayan kung ano nga ba talaga ang tunay na puntos dyan sa SWS social weather station na yan na survey. Sa tingin ho natin, pasok tong 10 na to eh. Kumbaga, yung mga yan, kailangan mailagay dyan yan. Pagka hindi ilagay dyan yan, baka balikan sila noong kung ano man ang napag-usapan. Di ba? Ang administrasyon na to, mahilig ho sa dandil yan. Baka dandil na yung SWS na yan. Kaya kailangang maset ang kaisipan ng ating mga kababayan na itong mga kandidato na to, sila ang dapat na manalo sa susunod na election. 45% ng mga respondent. Pumapangalawa si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Pangatlo naman ang isa pang Anak ng Tokwa, Lito Lapid daw. Lito Lapid daw, pangatlo. re-electionist na si Senador Lito Lapid. Tabla sa 4th at 5th place sina dating Senate President Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Habang pang-anim si Senator Bato de la Rosa. Nasa ikapito at ikalawang pwesto naman sina Senator Bong Diyan pa lang mga kababayan, makikita na ho natin, nakargado. Mantakin nyo, ayan ho mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Congressman Rodante Marcoleta, hindi na naman ho nila pinapasok. Lahat ho ng mabibigat. O sige, ganito, hindi ko sinasabing mahina sa debate, mahina sa pagtatanong, mahinang mag-scrutinize itong si Senator Bongo at itong si Senator Bato de la Rosa. Pero aminin na ho natin, hindi ho yun ang gift ng dalawa na yan. Si Senator Bato, nandun ho siya, naririnig ho natin pag nagtatanong, talagang direct to the point din ho siya kung bumalagbag eh. Si Senator Christopher Bongo talaga magserbisyo ang trip niyan, hindi yung kung ano-ano mga pinag-uusapan. Yan ho talaga trip niya, magserbisyo. Basta ako, magserbisyo ako, pinito. Wala, bahala kayo dyan, tanong-tanong kayo dyan. Ako, meron akong ginagawa, merong nangyayari sa trabaho ko. Ganun no yung mentalidad ni Senator Christopher Bongo eh. Pero, ang dahilan kung siguro bakit hindi nila gustong papasukin itong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa SWS na yan, baka mapalo sila dito kay Tambaluslos. Kasi alam mo nila, pagka nakasingit dyan, itong si, ang pangalan nito, itong si Congressman Rodante Marcoleta, mabubulabog ho ang Senado. Yun ang ating sigurado. Kaya magtulong-tulong ho tayo. Yung mga survey na yan, mga basura yan. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, pinasok ho nila itong si Camille Villar, itong si Bong Revilla, gayong sa mga naglalabasang survey, lahat ng mga kandidato na yan, pababa. Paakyat itong ating mga kandidato na to. Kaya yung SWS survey na yan, huwag nyo hong isipin na totoo yan. Yan ho'y kargado, di nyo ho ba nakikita? Etong si Camille Villar, yang si Bong Revilla, yung mga mahihina dyan, sabihin natin yang si Ping Lacson, yang si Manny Pacquiao, Abby Binay, Camille Villar, Ben Tulfo, yang si Bong Revilla, yan hong mga kasabayan, dapat sa survey. Kung talagang totoo yan, dapat nandyan nagkakasalinsinan yan.
Ya si Attorney Jimmy Bondoc, Philip Salvador, Congressman Rodante Marcoleta. Yung tatlo na yon, base sa ating nakikita at nararamdaman sa social media kung paano tanggapin ng ating mga kababayan itong tatlong kandidato na to, dapat naglalaro sila sa mga pwesto na yan. Pero hindi ho natin nakikita dahil rigged. Ano ho yan, kargado yung survey na yan ng SWS. Tuloy. Revilla at TV host na Ben Tulfo. Umakyat ang ranggo ni na Abby Binay at Camille Imagine, Villar umakyat. na nasa ikasyam. Ano bang ginawa nila? Paano aakyat? Diba? Mayat maya ang laman ng balita itong si Kong Marcoleta, itong si Atty. Jim Bondoc, di ba? Na ang trajectory ng kanilang pangangampanya, kanilang mga pwestuhan sa senatorial race laging pataas. Dito lang ho sa SWS na to. At lahat ngayon ng mainstream media ini-SS yung issue na yan, yung balita na yan. Yang mga kandidato na yan ng administrasyon. Kaya wag ho kayong magpabudol, wag ho kayong magpaloko. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Duterte straight, PDP laban straight. At ikasampung pwesto na ngayon mula sa 11 to 13 noong Marso. Pang-11 at pang-12 naman ang mga nagbabalik na sina Ping Lacson at Manny Pacquiao. Nasa 13 to 14 spots sina Willie Revillame at presidential sister. Oh my goodness, kadiri naman kayo dyan sa SWS survey. Ang baboy nyo naman. Kadiri naman kayo, ibang klase ho kayo. Nakakadiri kayo. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, nako. Wala, hindi ko nakita si Abalos. Nilaglag na. Nilaglag na si Abalos. Tapos kailangan maipasok itong si Amy Marcos at itong si Revilla pag nagkataon. Sila yung wild card dito. Okay. Oh. Wala, nakita niyo ho yung mga kababayan, wala ho silang gustong papasukin dito sa mga kandidato natin, lalo na yung mga abogado, Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, Jimmy Bondoc, nako. Laking sakit ng ulo ng administrasyon pag nagkataon. Pero sigurado ho tayo makakapasok ng mga to. Nakakaya kayo, social weather station, ang baboy ng survey nyo. Ito pa lang ang ngayong mga panahon na to, ito yung pinakababoy na survey na nakita natin. I-share nyo ho ang video na to para matauhan ng ating mga kababayan kung sakaling makita man nila yan. Kiko Pangilinan, napunta dyan sa 15 to 16 na yan. Gayong pinagtitripan na lang yan sa social media, umiiyak na nga ho siya sa kahiyan. Matakin mo, kakainin mo daw na saging. Kakain ka sa takip ng kaldero. Ang daming plato ni Idol TikTok, di ba? Mr. Senadora Amy Marcos, habang dikit din sina Kiko Pangilinan. Bahala nga kayo dyan. Kayo talaga dyan sa SWS social media. Sabagay, ngayon lang naman pala kayo kumikita. Presidential at senatorial election lang kumikita yung mga survey firm na yan. Bigay na una sa kanila, hanap buhay nila yan di ba? Yung iba nga dyan, di umano willing magbayad ng 2 billion pesos para manalo lang dito sa election na to. Kung willing ho silang magbayad ng 2 billion, di umano yung isang kandidato. What more ang kaya nilang ibayad dyan sa mga survey na yan para maipasok lang sila dyan sa Magic 12. Kasi yung pagpasok na yan sa survey, daig pa ho yan ng pag-ikot sa buong Pilipinas. Kasi yung mga Pilipino kasi meron silang bandwagon tendency. Yung tipong pagka nakikita nila tong kandidato, naku malakas to, ito na lang yung boto natin, pwede na yan. Para at least yung ibinoto ko nanalo, di ba? Ayokong bumoto ng patalo. Ganyan ho ang mga Pilipino, yun ang mentalidad na kailangan ho nating tanggalin sa kamalayan ng ating mga kababayan. Iboto lang ho natin kung sino yung mga magtatrabaho. Hindi yung forget, naku, pumasok siya dyan sa SWS. Puro kasi nungalingan naman ho yung na yan, yung survey na yan. Wag ho kayo maniwala, puro kababuyan. Yun ang ating sinisigurado dito. Dito tayo kay Ate Claire. Dito kay Claire Castro. Naku, pinag-usapan ho nila dito yung survey. Yung trust and approval rating nito si Marcos Jr., di ba, sumansad. Magsasalita na ho sila, magsasalita na ho ang palasyo kaugnay dyan sa issue na yan. Pakinggan ho natin ang tugon ng palasyo dyan sa lumabas na survey na yan. Lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So, sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news
na nagkakalat. Ano bang fake news sinasabi nitong alin na to? Ano bang fake news yung dumudugo yung bunganga ni Marcos Jr.? Ayaw niya magpa-hair follicle test? Daming nagugutom ngayon, panahon na to. Talagang napakalaganap ng kriminalidad. Bagsak presyo ang pinagbabawal na droga. Alin ba doon ng fake news, Aling Claire? Di ko namin alam kung alin doon yung mga fake news. Kasi yun ang nakikita ng ating mga kababayan. Ngayon, kung yun ang mga naging dahilan, kung bakit bumaba ang trust at approval rating ni Marcos Jr., meron mo tayong problema dyan? Yan ang nga ba sinasabi natin? Tayo dito, kung ano man ang mangyari sa survey nitong si VP Sara o nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinusubukan ho nating yakapin, sinusubukan ho nating intindihin. Hindi yung porket hindi lang pabor sa iyo yung survey, ganyan na kagad yung banat mo. 'Di ba? Pulse Asia. Ngayong mga panahon na to, hindi naman SWS yan eh. Pagka SWS, sigurado merong galamay dyan si Tamba, kaya hindi na ho natin pwedeng pagkatiwalaan. Pero dyan sa SWS, kahit papaano, medyo disente pa naman yung mga nagkakandak na survey dyan. Yun ang ating nakita dyan sa mga naglabasang survey na yan. SWS, sira na ho yan sa sambayan ng Pilipino. Yung Pulse Asia, kahit papano. Basta tuloy-tuloy lang nila yung kanilang ika nga. Wag silang masyadong maging gahaman. Marami na kayong pera, kayo dyan sa di ba? Okay na yan. Itong sa walang kabusugan yung mga taga SWS eh. Mga ang patapos na lang eleksyon, gutom pa rin sila. Naknan to ko, hindi lang naman ho mga national candidate na nagpapa-survey dyan sa mga survey firm na yan. Hindi lang ho mga national candidate ang nagbabayad sa mga yan. Yun ang atin dito. Ngayon sinasabi nyo, hindi yan refleksyon ng daang-daang mga Pilipino, yung survey na yan. Okay, wala problema. Kung sinabi mo yan, Aling Claire eh. Kung sinasabi mong hindi yan refleksyon ng sambayan ng Pilipino, wala problema. Pero hindi natin mababago ang katotohanan na sinungaling ang amo mo. Traidor ang amo mo at walang ginawang mabuti sa Pilipinas, yang si Marcos Jr. mula nung naupo siya sa Malacanang. Anong i-rebat nyo doon? Akap, tupad? Naknan to ko, iuwi nyo na, ibulsa nyo, itago nyo. Katulad na sinabi, meron ng findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. End quote. So, hindi porket kahit ang naglabas pa niyan Amerika, kung sinong bansa mo, wala kang pakialam. Kami dito nasa Pilipinas kami, yung mga taga Israel, walang pakialam dito 'yon. Sabi mo doon sa mga nag-survey, lumakad sila sa karsada dito sa Pilipinas. Para malaman nila kung yung mga polarizing issue, kung ano yung nabaging basehan nila dyan sa nila na yan, dyan sa pag-aaral na yan. Walang kwenta yan. Hindi mababago yan ang katotohanan. Yung mga sinasabi mo dyan, yan kasi hindi mo maintindihan, Claire Castro. Kailanman ang propaganda, hindi ho yan aabot sa mga ordinaryong Pilipino. Okay? Hindi yan aabot doon sa mga naglalakad sa karsada at natatakot ngayong mga panahon na to. Yung mga propaganda mo na yan, diyan lang yan sa mainstream media at social media. Pero yung mga hindi naman babad sa politika, yun talaga ang nakakaramdam kung ano nga bang klaseng kapalpakan ang ginagawa ng amo mo. Imbis na magpropaganda kayo, pagtrabahuan nyo kung paano nyo mapabubuti ang kalagayan ng ating bansa. Tigilan yung walang kwenta yan. Pagka inatupag nyo talaga yan at di sa mga susunod na administrasyon, pagka propaganda ang pinagtuunan nyo ng pansin, walang mangyayari sa trabaho ng nasa Malacanang. Yun ang sigurado. Kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi naman ito pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. Teka, ikaw,
ikaw ba bilang undersecretary dyan sa PCO, yan bang pagsasalita mo na yan, ano bang end goal mo dyan? Tanungin kita. Makapaghatid ng kapaki-pakinabang na balita o ikakagalak ng mga makakarinig sa'yo? Hindi, madam. Tagal mo na dyan. Ilang buwan ka na dyan, di mo pa rin alam trabaho mo pa hanggang sa ngayon. Ang trabaho mo ay mang-impluensya ng mga Pilipino na sumunod sa naratibo ng Malacanang. Yan ang problema sa'yo, Claire eh. Yang ulo, hindi linagay yan dyan para gawing palamuti. Linagay yan para makapag-isip, yung utak na yan. Lahat tayo dito, meron tayong end goal, ika nga. Ang goal ko dito, mailabas ko kung gaano ka sinungaling, kung gaano ka walang kwenta yung mga naratibo nyo dyan sa Malacanang. Wala akong pakialam kung meron akong ma-influensyahan sa social media o wala. Wala akong pakialam kung may maniniwala sa akin o wala. Ang gusto ko lang mangyari dito, mapakita sa ating mga kababayan. Kung makikita nila yung gustong ipakita, well, palakpakan si PH Update. Pero kung hindi nila makita, edi hanap sila sa ibang mga vlogger. Pero sigurado ho natin dito mga kababayan, kahit saang anggulo natin tingnan, kahit sinong bumanat na vlogger dito kay Claire Castro, wala ho talagang karga yung mga propaganda nila dyan sa Malacanang. Ha? Paano nyo ho? Ano bang dahilan? Bakit bumababa ang trust rating? Ano bang dahilan kung bakit bumababa yung approval rating? Pagka wala ng trust ang sambayan ng Pilipino, kahit ilan pa yan, kahit ilang tao pa yung kinuhanan nila ng ano na yan, ng survey, yun sa ayon sa gusto nyo, magre-reflect pa rin yan doon kung ano nga ba ang nararamdaman ng mga Pilipino sa ating bansa. At ito, hindi ho sila mga kandidato. Dalawa kasi magkaibang bagay. Yung magkakanda ka ng survey dito sa mga kandidato kung sino yung iboboto. At yung mga nakuluklok base doon sa performance, doon sa ipinangako nila nung nagdaang kampanya. Yung dalawa ho magkaibang bagay yun. Yung mga nakaupo at yung mga nangangampanya pa lang. 'Di ba? Yung mga nangangampanya, nandiyan pa puro pogi yan, puro ilalim mga nasa alyansa. Pero itong mga kandidato natin, mga pogi ho talaga yan. Hindi nagpapapogi yan. Talagang pandiinan yung mga yan, ika nga, lalo na yung sino bang pinakamatikas dito? Pinakamatikas dito si Senator Bato de la Rosa. Yeah, iba ho yan. Ang pagkaya nakaluklok na, huhusgahan kayo ng mga tao base doon sa trabaho nyo. Hindi dahil doon sa pagsasalita, pinapangako nyo sa kampanya. Dalawang magkaibang bagay yan. Huwag nyong lokohin ang sarili nyo kayo dyan sa Malacanang. Alam nyo, meron kayong in-house survey at nakikita nyo na talagang sumasadsad ang approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Yung 25% malayo sa katotohanan yan. Baka nasa 16 na lang ho yan ngayong mga panahon na to. Yun ang problema sa iyo, Claire Castro. Hanggat hindi nyo tinatanggap sa sarili nyo na mayroong problema sa pamumuno nitong si Bangag, hindi ko walang mangyayari sa inyo dyan sa Malacanang. Yun ang nga sinisigurado. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey, na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Okay. Nasa batas, ha? Nasa tama. Yun daw ang gagawin ng pamahalaan. Nasa batas ba yung paglilipat ng pondo sa PhilHealth papunta sa kamay nitong si Marcos Jr.? Papunta sa diyan sa kay Ralph Recto? Nasa batas ho ba yun? Naaayon ho ba sa batas yung kapalpakan dyan sa 2025 budget? Nasa batas ho ba yun? Yung kulang-kulang dyan sa BICAM report, hindi dyan sa GAHA, iba yan. Nasa batas ho ba yun? Yung napakatinding korupsyon pagdating sa flood control, nasa batas ho ba yun? Yung kaliwat ka ng pamimigay ng ayuda ng mga congressman, mga palpak na flood control, nasa batas ba yun? Yun, hindi nyo maitatago yun. Please, kayo dyan sa Malacanang, ayusin nyo. Naku. Hindi kakagatin yan ng ating mga kababayan. Yung mga punto de vista nyo na yan. Hindi nakakaabot, hindi. Hindi nakakaabot kung nakikita ng ordinaryong Pilipino na kahit papaano merong pagbabago sa komunidad nila. Lilitaw sa survey yan. Maniwala kayo sa akin. Kahit walang akap, tupad o kung ano pa man. Si Tatay Digong, hindi naman lahat naaabot niya.
Pero di ho ba kayo nagtataka bakit napakataas ng approval at trust rating niya sa kahalintulad na panahon nitong si Marcos Jr.? 84? Anak ng tokwa. Yun. Hindi kailangang mabigyan ng ayuda lahat ng Pilipino. Ang gustong makita ng sambayan ng Pilipino, yung sincerong paglilingkod mula dito sa mga leader na to. Yun. Bakit hindi mag-sink in sa utak nyo yung mga bagay na yan? Na wala kaming pakialam kung, di ba, kung kahit paano pa yan umasta, magsalita o kung ano pa man, as long na meron kayong ipapakitang resulta, maniwala kayo, tataas kayo sa survey. Pero kung puro kayo dakdak, puro kayo pabida, paboka, puro, 'di ba? Press con, wala namang nangyayari. Kahit ano pa kung sabihin nyo, kung walang makikitang resulta ang sambayan ng Pilipino, sasadsad yung survey na yan. Itong si Marcos Jr. Pero sa tingin mo natin, dyan sa Pulse Asia na yan, meron nang naturuan ng leksyon dyan sa approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Pero, ma'am, considering that the survey was conducted from March 23 to 29, or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang rating, no, approval rating ng Pangulo. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Totoo naman. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo. Kung anong gusto nyo sabihin, kung anong sa tingin yung hanggat hindi nyo ina-address, hindi nyo naririnig ang boses ng mga nagsasalita na yan dyan sa survey na yan, walang kahit anong trabahong gawin nyo dyan, hindi mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Yan siguro. Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Ma'am, last point. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes over True FM, kanina lamang po ito, ang sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Where do you think the problem lies? Una, tignan natin. Nabanggitan natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno? Kulang pa yung mga ayuda. Yatid nyo muna. Makakulang pa. Pangalawa po, sinasabi po natin, di ba, na walang trabaho. Yung tungkol sa sweldo. Binanggit na rin po natin ang direktiba ng Pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng Regional Tripartite. So, hindi po yan tinulugan ng Pangulo. Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. So, kung saan man nanggagaling po itong opinion ni Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Naku, yari tayo dyan. Nasasapawan daw yung nung good news ng mga fake news. Bahala ka dyan. Ano kayang fake news na sinasabi nitong si Claire Castro? Halimbawa, itong pagsasalita ko na to laban sa mga dyan sa mga binabanggit mo sa press ko na yan, fake news, ganon? Sinasapawan namin, ganon? My goodness. Wala, ganyan ho talaga mga kababayan. Yan naman ho talagang trabaho nitong aso ni Marcos Jr. Ang trabaho ho talaga niyan, makapagbardagulan. Basta humarap yan dyan sa Malacanang press cartel, ano ho yan,
wala naman hong accomplishment report o kung ano pa mang kabalbalang sasabihin niya na ganito, nagawa ng administrasyon, meron tayong good news, wala akong ganon. Game, bardagulan kagad. Ano bang mainit na usapin sa social media? Yang survey, naku tara, ilatag niyo yan, pag-usapan natin yan. Ganon o yan. Ganon yan si Claire Castro. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Vote straight, PDP laban. Vote straight, Duterte. Yun lang ho ang focus natin. Hayaan nyo ho yung mga ingay dyan sa gigilid. Basta tayo focus natin dito, Duterte. Yun lang ho mga kababayan. Sila lang ho. Alam ko, yung realidad napakahirap niyan. Na ikampanya yung ating mga kandidato. May ano yan kumbaga, lalo na yung mga kakilala natin, mga panatiko yan Gusto ko si Pacquiao, gusto ko si ganito, gusto ko si ganyan. Panatiko. Paliwanag ho natin sa kanila na itong 10 na to, kung gusto na, ano naman ito test ito sa mga Pilipino. Test. Ngayon, kung ano man ang maging resulta nitong pagsusulit na to sa buong Pilipinas, pagka alam ho nila ang sagot dito sa papalapit na pagsusulit sa 2020, dito sa May 12 midterm election. Pagka nasagutan ho natin ng tama yung ibibigay sa ating pagsusulit, handa na ho tayo sa susunod na baitang. Ika nga susunod na chapter dito sa bansa na to. Pero pagka mali yung mga binibigyan ko na nga kayo ng hint Araw-araw nagre-review tayo dito Pagka mali yung mga sagot natin, babalik na naman ho tayo. Ika nga mag-aano naman tayo. Tuturuan na naman tayo ng leksyon ng tadhana. Na alimbawa yung si Soto, okay, 6 na taon ipapakita ng tadhana sa inyo na yung mama na yan walang kwenta kaya hindi dapat maibalik sa Senado. 'Di ba? Ituturuan ho tayo ulit ng tadhana ng 6 na taon. Grabe daig pa ng isang kurso, anak ng tokwa. Isang kurso 4 na taon lang. Pero ang tadhana tinuturuan tayo kung bakit hindi na dapat iboto itong si Ping Lacson. Wrong answer na siya Wrong answer na siya. Pinipilit nating isagot yung mali. Pinipilit nating inuulit-ulit natin yung mga maling sagot natin. Naghahanap tayo ng mabuting resulta. Wala, hindi ho ganun gumagana ang politika sa ating bansa. Pag nagkamali tayo dito, 6 na taon tayong tuturuhan ng tadhana na hindi na dapat ibalik sa Senado yung mga kandidato na tumatakbo dyan sa alyansa ng mga mambubudol. Ito ho yung mga tamang sagot doon sa test paper na ibibigay sa atin sa May 12. Nasa sa inyo yon. Ayan na yung kodigo, isulat nyo. Sa uluhin nyo, nasa sa inyo na ho yun mga kababayan. Nasa sa inyo na ho kung ikakampanya nyo o ipamimigay nyo yung kodigo natin, ipamigay nyo sa iba. Ngayon, kung hindi talaga lumabas yung resultang hinahanap natin, hindi pa ho talaga handa. Kailangan natin bumalik, kung nyari mag-grade 2 na tayo o balik grade 1 ho tayo pagka nagkataon. Yun lang ho yun mga kababayan. Araw-araw meron nagtututor. Ang dami dyan, kaliwat kanan, nakita niyo yung mga vlogger. Si Tatay Digong, si VP Sara, binibida itong 10 na to. Sila ang tamang sagot sa May 12 election. Ayaw nyo sagutin ang tamang sagot, mababalik tayong grade 1 yan, sigurado. At yun mahirap ho. Tuturuan na naman tayo ng tadhana doon sa napakahirap na kaparaanan na yung mga binoto nyo na yan, walang ihahatid na pagbabago dito sa bansa na to. Magiging aso lang ho sila ng administrasyon itong si Marcos Jr. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.